Pauunahin kita bumaba sa car kasi makakalimutan mo i-open mo ulit yung door. Na talaga minsan sinasadya ko sa Bebe na hindi pagbuksan. Kasi minsan pagka, alam mo yun, ayoko yung feeling na parang akong driver ni Bebe. Yung may ganun akong Okay. nafe-feel na, ang ina, ano ba naman to? Meaning, ayoko, kaya minsan hindi ko siya pinagbubuksan. Para Hindi lang, ganon. para maano lang yung, mabalance ko lang yung naiisip ko sa sarili ko na, dude, kalma ka lang. Tsaka una-una sa lahat, bakit mo naman Hindi kasi, kakayanin tulad sarili mo sa driver? Eh, partner nga tayo. hindi kasi si Bebe, para siguro sa iba, makaka-relate siguro kayo kung, let's say, magjowa ka ng sikat, di ba? Si sikat, hindi naman ako ganun talaga kilala. Like, my God, pag ako mag-isa maglalakad, hindi naman ako yung parang, uy, si ganun. So, minsan, Pag nagde-date tayo, okay. Pero pag kami Pero pag nag-date ni Abby, si Abby andyan siya, tapos makikilala ko kasi kasama ako ni Abby, ganyan. Tapos parang minsan naman si Abby rin talaga. Tapos pag sobrang may days na pag sobrang nagiging gentleman ako sa kanya, like, the day goes, like, ang bait-bait ko sa kanya, tapos here comes the fans, so parang, tapos ako na magdadala ng lahat ng gamit niya, tapos minsan, phone lang siya, tapos may makakalimutan niya na kasama niya pala ako maglakad. Tapos minsan naiiwan ako, sometimes I think, driver dito, okay, hindi na ka napagpupusan ng pinto, sobra ka na today, ganun. Ganun yung, Ay, don't do that. Don't do that. Kaya, No, no. yan ang pampalubag love. Ganon. Don't do that again. Kasi baby, yung most of the time, you forget you walk with me. Because I'm using my phone. Ganun ka din naman sometimes. Yeah, I always walk with you. Pero hindi ko iniisip na driver mo ako. Basta ganun yung nasa isip ko kasi ako kasi nagbibit-bit ng mga gamit. Pero hindi kita nagamit, bitbitin eh. Ayun, alam mo, nangyari na rin yan sa akin before. Yung parang, syempre, usapan namin. Basta, been there before na may partner ako na sa kanya lagi nagpapapicture yung mga tao. Especially pag dun sa sports niya yung mga fan base, ganyan. Pero goods lang ako. The way I see it, parang dapat goods ka lang kasi support ka dun sa partner mo. Dapat hindi mo rin bababaan yung tingin mo. Dapat tumingin ka lang, mag-focus ka lang dun sa side na, partner ko yan, daming nag-aano sa kanya, nag-idolize sa kanya. Dapat mas mag-focus ka dun sa feeling na proud ka than binibilittle mo yung sarili mo. Kasi dadating din yung panahon na matatapos na ako sa career sa volleyball. Tapos ikaw na lang yung matitira dyan. Some people might not know me anymore. Tapos yung generation na nakasunod sa'yo, talaga magpapapicture sa'yo. And magkakapalit talaga tayo ng posisyon. So, dapat ngayon, yung mindset na gano'n, tatanggalin mo na yun. Actually, ako naman, agree ako sa sabi ni Becky. It's all in the mindset talaga. Talagang mindset. Sadyang talaga tayo, mga tao, may pride kasi tayo eh. So, alam mo yun, minsan di mo maiwasang mag-isip ng parang negats, di ba? Na parang shit, ang mga driver nito. Yun din naman yung Pero, baby. di ba? Syempre may pride ka, di ba? Like, negats, ganon. Pero, tama yung sinabi ni Bebe, kasi mindset talaga yan. Kasi ako minsan, iniisip ko, baka yung mindset ko lang yun. Ganon. Kasi ako, guys, pagka may nafe-feel ako na negative, hindi ako nagsistick dun sa idea na yun. Lagi kong iniisip. Siguro kunyari, nangyayari siya na nangyayari. Tapos hindi ko napapansin na, ay, lagi ko itong nafe-feel ah. Ano ba to? Is it the scenario or is it the way I think? Ganon. Pag ganon yung nagiging mindset ko, minsan mahirapan ako na ayusin. Parang, shit, ang hirap pala baguhin ito, pero sige lang. Buti nga ngayon, Situation by situation lang. Nag-aano ka Dapat na eh. nag-i-improve. Ganon. Hindi kasi ako yung, hindi mo kasi pwede ipilit na magbabago mo agad yung mindset ng tao eh, kasi it's a habit eh. You have to form a habit with yourself. Ganon. Kaya, pag may repetitive emotion ako na nafe-feel na regarding a situation, isip ko, na parang lagi ko to nafe-feel ah. Is it Bebe? Is it the situation? Is it how she treats me? Or is it how I think towards the situation na parang, parang parang nagiging driver ako. Baka
paano lang ako mag-isip? Kasi masyado naman din akong, di ba, nag-overthink. Ganun. Kasi ako, overthinker talaga ako eh. Pero, pag overthinker ka, make sure talaga lagi na ipaprocess mo yung pumapasok sa utak. Okay lang naman na mag-overthink, pero kung hindi mo maiiwasan yun, kailangan mo siya i-process. Kailangan mo i-process yung emotions mo. Kailangan mo daily na natututo ka sa sarili mo. Kailangan mo kilalanin yung sarili mo di ba? So, ayun ang ginagawa ko kasi. Kaya nag-agree ako sa sabi ni Melly kasi naisip ko na yun. And ganun talaga, you have to process things and slowly ganun. Buti nga nagpa-process na siya. Maturity. Wow. Appear. Ako kasi hindi ako masyadong overthinker, wala akong masyadong chill lang. May mga tao talagang ganun. And yeah. Kaya wala akong, Unfortunately, ako, overthinker ako. pero sa age mo na ganyan, normal pa yan kasi galing nga din talaga ako. Once na, complete mo na din yung self mo, eventually mawawala lahat. Bata ka pa daw pero grabe utak. Siyempre, kaya nga yan pogi points. Fear. Pag, Fear, what? Next. Uy, konti na lang guys. Oy, konti na lang tayo. Last 20 something. Oh, Hindi ko na alam kung ano na pinindot. okay. Ano next natin na topic, mga ineng? Yes. Ano next topic natin, guys? Oy, Terea, thank you so much. Besh, kaya nyo din yan. Sorry sa mga hindi namin nabanggit kanina ng mga nag-drop Thank you so much sa inyo. Ang labo kasi ng mata ko pag malayo na eh. Kaya nakasimangot na ako. Hindi ko na mabasa Ganun kasi. siya. Ako na, okay. Unforgettable experience sa partners between us. Unforgettable experience. Ako meron ako isa. Gabi isa lang. Hindi, may isa ako na, baka ewan naman ko. May isa ako na naalala ko ngayon na tumatak din sa isip ko. Kasi, ito small to pero ngayon ko lang sasabihin sa'yo. Ngayon lang din yung maalaman. Uy, baka makiligin ka dyan Huwag kang kiligin. So, there was a time na sobrang stress ako kasi naasikaso ko yung hair clips. Tapos, yung tawag dito, waybill ko, hindi ko ma-print dahil yung e-printer ko sira. Ngayon, talagang struggle ako kasi binahabol ko yung schedule na kailangan kong ma-print na dahil yung, tawag dito, yung... Ito yung mainit ulo natin sa isa't isa. Hindi tayo nagkikibuan. Hindi kami nagkikibuan. Parang magkatampuhan pa kami noon. May tampuhan kami nun. Tapos, then sabi ko, kailangan ko talaga siyang ma-print kasi bukas kukunin na yung parcel sa akin. So, hirap talaga ako mag-isip. Tapos, gabi na, mag-11 na, ganyan. Tapos, maya-maya mo, si bakla, sabi niya sa akin, huwag mo nang gamitin yan, sira na yan. Tapos sabi ko, hindi. Kasi parang napaawa siya na napapagod na din siya na nakita niya ako. Isang oras mahigit na akong tinatry ko, nanonood ako sa YouTube kung paano ayusin yung e-printer. Tapos, matigas kasi yung printer na yon. Wala siyang tigil kakapin. as in, daming beses, repetition, tapos ang dami ng mga, tawag doon, sticker na Ang dami nang nasayang na mga papel na kasi pagka mag-print ka, pag ayos mo yung printer, mag-print siya ng codes, ganun. Puro codes, tapos ayaw maayos. Tapos biglang, ang na lang niya, ang solution niya, huwag ko na daw gamitin. Itapon na, tapos sabi ko, ay ako pa naman, hindi ako basta-basta sa ganyan. Hindi ko siya i-give up agad. So sabi ko, hindi, pwede pa yan, ganyan. Tapos biglang, boom, after ilang oras, sabi niya, naprintan na kita. Gumalon siya. Tapos, kinilig na ako doon. Pero kasi dahil tampo ako sa kanya, tangina mo, kinikilig ka. Natatawa lang ako. Alam ko kinikilig ka na. Uy! Confident. Ang kamal ng mukha ko. Siya hindi kikiligin doon, bro. Diba? The moves. Pero sabi ko, hindi, ayusin ko ba dito? Siyempre, for the pride ako. Pero napaprintan ko na siya.
siya. Dadating na siya bukas. No? Hindi, that very night. That very night pala, that very night. Pinaprintan niya ako, tapos hindi lang yon. Bumili siya ng bagong e-printer. As in, brand new. Tapos, dadating na din. Bigla, nagulat na lang ako. Akala ko yung pinrint lang ang dumating. Yun pala, dalawa yung dumating. Isang print, magkaiba yun na delivery. Copy na ng mga printed layouts Printed. ng mga Waybill, printed Waybill, waybill. Tapos yung isa, yung brand new na e-printer. Tapos yun, parang, as in, yung inis ko sa kanya, na parang lumambot yung puso, parang natunaw yung... So, umiyak siya. Umiyak ba ako nun? Umiyak ka. Ba't ako nag-cry? Kasi sobrang pagod mo and sobrang stress niya. Akala niya Kasi kasi syempre first business niya yun na siya yung nagtaguyod lang. And parang nasa-stress siya kasi hindi siya makakomply sa orders na tomorrow na kailangan. Wala na siyang time. But this night, kasi may training siya kinabukasan agad. Maaga uli. Maaga. So wala talaga siyang time. Yung ilang hours na lang para ma-complete niya yung bill na yun. Ilang hours na lang yung meron siya. And hindi na yun sasapat yung oras niya talaga. So, isip ko, dali-dali lang ng problema nito. Ayaw kasi lumapit sa pogi niyang partner. Ayaw niya kasi pride siya eh. Pride talaga siya. Ayaw niya, gusto niya ayusin. Kaya sabi ko, isip-isip ko, pasalamat talaga daw kay Joe. Love ka lang talaga sa akin eh. So, ayun na, nag-contact na ako ng pinaprint ko na. Actually, galing pa ng Sampaloc. Pumunta pa ng Sampaloc yung nasa Sampaloc yung printer, pinapunta ko pa dito sa Antipolo, tapos galing pa ng Pasig. Malayong part ng Pasig yung printer. Wala, pinadala ko na. Tapos, Yun pala, yung pagdating, parang- umiiyak na siya. For the siya, podcast pala to. Yes. Yes. Actually, na to, pilot episode ng podcast. Pilot episode. Tapos, si Bakla, habang nag-ayos ako ng printer, si Bakla, for the cellphone lang, ganun. Yun pala, naghahanap na siya sa Facebook nung mabibilan ng brand yun na i-printer. Tapos, okay, so, nung after a day, hindi after a day, that very moment din, nung na-receive ko yung printer, tapos inayos mo, di ba, nagkaayos din tayo nung night na yun. Sabi ko sa kanya, halika na dito. Tapos sabi ko, sa sarili ko lang, sinarili lang, sabi ko, parang looking back sa mga naging partners ko before, kung iisipin ko, mapunta ako sa ganitong situation ulit na may problema akong ganito, siguro, sabi ko, never kong na-experience na a partner like this will help me parang find a solution with this kind of problem na I'm having at the moment, gano'n. Para sabi ko, para ma-ease lang yung stress ko dun sa situation. Wala sa lahat ng naging partner ko na gagawa ng gano'n. Tapos sabi ko, grabe tong taong to. Parang napabilib talaga niya ako nung araw. Sabi ko, grabe tong taong to. No? Parang inisip siya ng paraan para mas mapabuti yung buhay ko. Nakita niya yung struggle ko kasi nahihirapan talaga ako dun sa printer. Kasi isang oras kalahati, magdadalawang oras na. Yeah. Ako yung nahihirapan. Ako yung nahihirapan. And ako yung napapagod na nakikita ko siya. And parang hindi, as a partner, syempre, I don't feel comfortable na nakikita ko yung partner na gano'n. Magkaaway nga kami nung time na yun. I mean, hindi naman magkaaway, pero hindi kami nagkikibuan kasi nagkapikunan kami sa isa't isa kasi nga pareho kaming pagod. Tapos nagkabanggaan lang, nagkasalubong lang yung emotions namin pareho na hindi na kami nagpansinan and all that. Tapos syempre, bilang mga papride ng mga tao, diba? Hindi kami nagpansinan, ganyan. Pero syempre, ako hindi kaya magbaba ng pride, bro. Easy shit. Uy, hindi magmumura, boy. Kunamura. So, ayun. Hindi ko kayang, kahit pag galit na galit ako, syempre, love mo yung tao kahit galit ka, diba? Kaya yun, isa din yun sa factor na parang namanghadang nga ako sa'yo kasi sabi ko, grabe ka na parang maisip mo pa yun. Yung small thing lang na yun na ginawa mo, talagang yun, tumagos yun dito sa heart ko. Di ka kikilig na ganito. Chubaga! Ever daw ba na nagselos tayo sa best friend ng bawat isa? Si best friend mo. Ako din, hindi. Si best friend. Sino ba best friend ko po? Hindi,
ba mga best friend mo sila? Tigimi sila. They are. Si Ate Mai. Sisters. More, yeah. Yung best friend sa akin kasi sisters. Tsaka alam ko yung idea ng sister sa kanya. So, good stuff din. Plus, wala naman din silang something ng best friend niya. Kung may something kayo ng best friend mo, tapos parang hindi rin ako magiging comfortable. Kahit ikaw, Kahit ako, boy. for sure. Matik naman yun, Nagkaroon no? ng something tapos naging best friend kayo. Parang that's something I won't, Hindi talaga. Kahit ako talaga. Ay, day. Day, sinasabi ko sa'yo. dahil ikaw na yan, be. Sasabugin ko yung buong... Dahil ikaw na yan, be. Day, promise. Hindi talaga, I'm not gonna lie. I'm not gonna sugarcoat it. Talagang sobrang sasabog ako. Pasasabugin ko din mukha mo. Kami naman yun, be. Pagtapos kong sumabog, sunod na yung mukha mo, day. Ganun. Hindi mo titigilan yan. Okay, go. Hindi din kita titigilan. Ganon. Ayun. Wala naman sa ating gano'n. Okay. Guys, gano'n. O, hindi na tayo umusad. Ay, gusto ko sa'yo, ate. Thank you. Si Ate May. Thank you, Ate Uy, May. may tigilan mo na kami. Ate Mary Grace, thank you so much. Relax ka na dyan. Huwag ka na magpipindat dyan. Kalma. Okay, yung anak natin, tingnan mo. O, Ate Iza, thank you so much. Yung anak natin. Agree. Pero don't hindi porket kami, labi-dabi kami ni Bebby, hindi kami nag-aaway ng malala. Marami kami malalang pag-aaway ni Bebby. Hindi kami exempted sa mga ganong karanasan. Marami kami pinagdaanan nito. Jesus. Ano to? Ano daw? Labo. Wag na kayo gumamit ng ibang color ng... Wag na kayo gumamit ng ibang color ng... Ano to? Font? Oo, ang hirap pa siya. How would you describe each other as... Ay, ako pa pala. Hindi ko pa nasasabi yung moment na unforgettable. Ayaw. Ang moment na unforgettable ko is yung... pinadalhan niya ako ng... Ayan yung bubble days. Ayan, yung bubble days. Kasi, siya yung tao na nung nakabubble, lagi niya ako pinapadala ng pagkain, ganyan. Tapos pinadala niya ako ng unan. Kasi, isa lang yung unan ko. Kasi nga nakabubble kami, hindi ko nadala yung kumot ko, hindi ko nadala yung punta ko. Wala ako nadala. Puro damit lang, gano'n. Hindi ko kasi alam na hindi pala provide doon sa place na yun yung unan and all that. Kailangan pala sa amin. Hindi ko na nadala. So isa lang talaga yung unan ko. Tapos si Bebby, na-ankle sprain ako. Si Bebby, pinadala niya ako ng 2 king size na unan. So sobrang laki, day. As in, hindi ako sanay. Kasi kahit dati, 3 yung unan ko, nasa gilid lang sila ng kama. Hindi ko sila ginagamit. Sanay talaga ako na isa lang unan ko. Tapos since then, ginagamit ko yung unan na yun. Nalalaglag pa siya sa kama kasi hindi ako sanay. Nasisipa ko lang siya, ganun. Tapos, ayun nga, parang ang sarap sa feeling kasi may nagpapadala sa akin. Kasi usually, syempre, ako yung ganun eh. Diba? Kasi, Hindi mo sure. hindi naman, like sa jowa. Syempre yung mga dati kasi ng pandemic, ako yung nililigawan. Hindi niyo kaya. Ako yung pinapadalhan. Pero pa sa jowa, ako kasi lagi hilig magpadala. Like, hindi ako yung shooter na parang, liligawan kita. Tapos pag jowa na tayo, wala na. Ganon. Hindi ka man naliligaw eh. Pero pag naging tayo na, ayan na, parang araw-araw kitang liligawan. Hindi ba totoo? Totoo nga na. Ganon. Ayun, natutuwa lang ako. Lalo, gusto ko pa pag pinagluluto ako. Si Baby talaga, tuwang-tuwa ako pagka may nire-request ako. Tapos aaralin niya, putong yun, parang, ang sarap naman ang buhay. Inday, ganon. Parang feeling ko nasa heaven ako, babe. Parang ito na yung hinahanap ko yung kayang akong paglutuan. Sarap naman ito, babe. Siyempre, huwag ka mag-alala pag di na ako nag-volleyball. Kasi kung hindi nila ako nilulutuan, bro. Bro, Barjong. Galaw-galaw ng dayas. Oo nga, galaw-galaw tayo ng dayas, guys. Ano nga yung next na question? Wala pa.
May binasa kanina eh. Thank you, Ma'am Celia. How dogs will help your relationship? How dogs have relationship? Para silang anak eh. Para kami nagko-co-parenting. So, in a way, nag-grow yung bond namin together. Pag nag-aaway kami, tapos may mga point na malapit na kami maghiwalay, tapos makikita namin yung mga aso, parang, Dahil alam mo, ginagawa niya talaga. Kinukuha niya si Red. kinuha ko si Red Red. Oo. Eh ako nagbayad kay Red Red, si Cotton, siya nagbayad. So parang isip ko, okay, palalayasin mo ako. Go, alis na tayo Red. Nakakali ka na dito. Akin si Red. Ganun. Oo, kunin ko siya kasi, baby no, daddy ko lang kay daddy No, lang. Kasi sobrang mababreak yung heart niya eh. Ako, ayoko nang hinihiwalay ako. Like, hiwalay mo ako, tapos pabalik-balik lang din pala tayo. Ayoko nang gano'n na, nag-agree na kasi kami dati na hindi tayo dapat nagsasabi ng gano'n, hindi tayo dapat maabot sa ganong punto, ganyan. Kasi pangit ng gano'n, ganyan. Tsaka, it hurts. Ayoko nang gano'n. Saka pag nag-aaway tayo, alam mo, nakikita talaga ng mga dogs. Para silang mga bata. Lalo na si Red, guys. Nasa corner lang siya. Nasa corner siya. Nakatingin. So, awang-away. Nakatingin siya sa amin. Tapos parang, imbes na mag-away tayo, parang, pag nakita mo si Red. Si Red. Tingnan mo si Red. Yun, Si Red ganun. talaga grabe. Si Red, hindi malakas Sobrang- yung sense. Grabe si Red, sobrang lambing, ang hilig magpakis, ang hilig magpayakap, ang hilig magpakarga. Tapos makikita mo sa kanya na takot siya pag naramdaman niya yung may tension between us. Oo. Tsaka pagka pinapagalitan mo siya, alam niya, pinapagalitan siya. Tsaka pagka, kita mo pagka mag-away kami ni Baby, nakikita namin yung si Red Red, Iday. Nasa sulok lang siya, nakatingin. So parang, bumibilog yung mata Dito. niya talaga. Dito. Oo, dito siya sa may pinto lagi, na parang walang lalabas. Walang lalabas. Walang lalabas Oo, ang parang- hindi maayos, yung hindi kayo maayos. Wala ganun si Red. Hindi niya kami pinapalabas, dapat dito lang kami sa court. Gagawin ni Bebe, kunwari umiiyak ako. Tapos magkaaway kami. Kukunin niya na si Red. Tapos dadalhin niya sa akin. Tapos comfort mo na si Mami. Smile, mami. Ay, ginaganon din kita. Dadalhin ko si Red, tapos kiss mo na si Daddy. Ganun. Pero not on big fights, guys. Si Bebe, mag-sorry sa big fights. Dahil, sige, kung katan pa na Sobrang tayo. taas na lang yung nangalan ko. Kung katan tayo. Small fight na talaga yun. Ikaw na talaga nagpapabig ng mga Small fight siya talaga. Kasi nga kilig niya sa small fight. Tatampo. Ganun. Ako yung Very ano lang ako. Pero siya kasi, pag nagtampo ako, yan ang away niya. Kasi ang aanuin ko sa kanya, parang tinuturo ko sa kanya na hindi lahat ng bagay dapat kinakatampuhan or worth it na pag-awayan. Kailangan talaga alamin mo kung ano yung worth it na pag-exertan ng energy. Kasi nga, yung edad ko, yung parang, alam niyo, gets ba, guys? Yung parang edad mo na, gusto mo, ano na lang, tawag dito parang, gusto mo kapag mayroong problema, yung may bigat yung problem solving, ganyan. Ayaw mo yung sobrang liit, tapos iintindihin pa parang kung pwede mong intindihin, ay, ano may parang kung maliit na bagay, pwedeng intindihin mo na lang. Pansin mo. Sometimes sikiran talaga. Diba? Ganun talaga. Oh, Pero ganyan ka rin sa- in all fairness nga, mas dahil nga mas madalas kami mag-away before dahil sa mga tampo-tampo niya. In all fairness talaga ngayon, si Bebe, tuwang-tuwa ako kasi kaya niya nang i-process. Kasi that's one step to maturity. Yung kaya mong nag-iintindi ka na pinaprocess mo na yung emotion mo, not yung parang maging, ano ba yun, parang may konting bagay lang, react ka kaagad. Gets? And mind you guys yung ginagawa kong ganito, baka iniisip nyo na kaya niya na ginagawa yun kasi love niya si Abby. Baka isipin nyo na gagawin ko rin to kasi love kita. Pwede naman. Pero for me kasi, mas best yun kung gagawin niyo yun for yourself. Kasi actually ako, ayoko din ayoko yung nafe-feel ko na, bakit bang tampuhin ko? Bakit bang selosa ako? Parang tangin na, tigilan mo na yung pag-iisip mo, be. Ganun. Sa ulo kasi Kasi yun. totoo lang, yun kasi isang bagay na
pagka ikaw, habit mo na siya, and hindi ko alam paano ako dumating sa ganung punto, pero naging character ko na siya without me knowing it. And yun na yung nakasanayan ko. Siguro din factor yung mga past relationship ko din na nag-trigger sa'yo ng model. Yes, and it's become so normal na hindi mo, ang hirap niyang baguhin because you've practiced it so long. And yun yung tipo na parang hindi mo siya makontrol eh. Na, dumadating na lang siya. And ako, nasa-stress ako sa parang, ano ba yan, doy? Dati naman, wala akong pake kung ano. Pero nangyayari siya eh. So, kailangan mo talagang disiplinahin yung sarili mo na, okay, huminga ka. Relax. Huwag ka, be. Ayan. Kung ayaw mo na kausap, okay, huwag ka muna makipag-usap. Just take your time and process. Kailangan mo tutukin yung sarili mo. Bakit ka ba nagsiselos? Anong pinagsiselosan mo? Ito talaga bang Dapat mong pagselosan. Ganyan. Oy, kung na-hurt nyo ako kasi ma-pride ako, di ba? Pride ako eh. Kung na-hurt ka sa tanong na dapat mo bang pagselosan yan, syempre sabi mo, oh, syempre, nafe-feel ko to eh, ganun. Pero kung hindi mo pa kayang harapin yung tanong na yon, set aside that question, ang tanongin mo sa sarili mo, bakit ka nagsiselos? Sino bang pinagsiselosan mo? Ang partner mo ba is ganito, ganyan? Ano bang tendency ng partner mo? Okay, wala naman. Edi go. Kontrolado mo ba? Eh kung kontrolado mo naman, di why not control it? Pero kung hindi mo makakontrol, hindi mo makakontrol. Ang pinaka isa sa hardest pill na to swallow is yung hindi mo kontrolado yung sitwasyon. Pero you're pissed about it. Diba? That's why you have to breathe. You have to calm down and you have to process things. Everybody calm down. Yes. And kailangan doon na papasok yung role ng partner mo na kailangan kanya i-secure kung talagang selos na selos ka, pero kailangan mo pagkatiwalaan yung sasabihin ng partner mo. Kasi kunyari, hindi naman vocal yung partner mo. Like ako kay Bebby. Hindi kasi vocal si Bebby. Ganun. And parang yun na yung In a way. na, hindi siya vocal. Like, basta, Kung nagsiselos ako, hindi, like, kunyari, makaka-feel ako ng selos. Dati kasi, si Bebby, ba't ka ba nagsiselos? Ganyan, ganito ka lang naman yan, paggalit. Ngayon, si Bebby, pag nakaka-feel ako, Bebby, wala kang dapat ganito, kasi ganito, ganyan. O di, okay. Okay na, like, syempre, natuto din ako kung paano i-deliver sa kanya yung message na tatanggapin niya. Kasi same lang din naman yung message ko as before. Iba lang yung pagkakasabi. So, yun naman din yung natutunan ko sa kanya. Kaya nga, maganda yung growth namin together. Kasi namamanage na namin ngayon. Kasi si Bebby, on point naman siya. It's just that, it's not the words you say, it's how you say it. Alam niyo yan, familiar kayo dyan, di ba? Kasi kahit pa sabihin mo na, uy, umayos ka naman. Ganyan, di ba? Parang nakaka-trigger, pero, ayusin mo lang yung mo, ganyan, di ba? Parang mas matetake mo siya, di ba? Ganun lang. Kaya, ayun, adjust lang talaga. Meron ako nabasa dito, Bebby. Sabi niya, mas mahirap daw yung hindi daw nagsiselos yung partner. Parang sa tingin ko, hindi siya sobrang hirap. Kasi lalo na kung, parang, weird siguro yung feeling na may partner kang hindi nagsiselos. Pero in a way, para sabihin mo mas mahirap, hindi siguro siya mahirap. For me, weird lang siya. Kasi, mas mahirap yung partner na cheater than having a partner na sobrang selosa. Gets niyo ba yung Pag selosa kasi, para sa akin, kaya naman din kasing, negotiable. Parang, pwedeng mabago. Pwede mong control mo, parang makokontrol mo, paano mo siya i-secure, para mawala yung pagkaselos niya. Plus, kailangan mas strengthen din yung trust na meron siya sa'yo over you, ganyan. Pero kasi yung pag sa cheating na, iba na yung, iba na yung usapan. So, hindi siya super hirap kung meron kang partner na selosa. Feeling ko, ang pinanggagalingan is, kaya mahirap yung partner na hindi selosa is because cheater siya. Kaya hindi siya Pwede, may ganon. Kasi yun yung nasa isip ko eh. Kasi diba, ako, hindi ka sanay na selosa yung partner mo. So, parang naisip ko, hindi siya sanay, hindi selosa si Robert. O, kaya hindi siya selosa kasi. Ay, hindi ka man, hindi siya Sorry, demonyo pala. Ay, hindi ka. Ako My lang bad, yung bro. nagsasabi. My bad, bro. My fault. Anyways, hindi rin naman tayo sumagot sa mga patutsada niya sa atin sa Sockmed. So,
Bahala na lang siya sa live niya. Tama lang. Yeah. Nag-game naman. It's lit, bro. I'm sorry. Siguro kasi hindi talaga siya sinuso dahil ganun yung ginagawa niya. Uy, hindi kayo nag-overshare. Oh. So, ayun. Ano pa? May mga tanong ka ba niya? Hindi ba tayo nag-150, boy? Sanay. As in, for the support din talaga ako. Kasi bakla. Hello. So ayun, hindi na tayo nag-150. 9:20 na, be. 2 oras na kami naka-live dito. Ano ang pinakamahabang tampuhan and paano na rin? Ang dami namin tampuhan, be. Meron pa nga yung umakit ako sa bintana. Akante na pa yun. Lahat na. Bakit? Alala mo yun? Yung... Dito? Sarado? Sampalok. Bakit ka pumasok ka sa bintana? Ay, dahil... Mawid ako sa bintana. Dahil ka ba? Teka lang, ito. Nagpakalasing si Akala. Tapos ako, natulog ko kasi sa kabilang kwarto, sa kwarto ni Maylene. Wala mga training doon, dahil. So, nagnomo ako. Magkaaway kami Naantok noon. talaga ako. Wala akong training, nagnomo ako. Kasi wala akong ginagawa. Tapos syempre hindi ako makatulog. Dami kong energy, wala akong training, hindi ako pagod eh. Nagnoms ako. Tapos, nung nagnoms ako, syempre pag nakainom ka, yung emotions mo tumitindi, di ba? Imbis na una, nag-chill lang ako. Chill lang, yan. Pwede mag-inom, walang bantay, walang walang mag-aamok, magkaaway kami. Free lang ako, di nag-noms lang ako, cellphone. Kaya yan, medyo tamang-tama na talaga dahil naingga na talaga ako bakla. Nagmaoy. Dahil, syempre, pag emotions, tapos wala akong katabi matulog, punta ako sa kwarto. Hindi ko magkwento dali, yung part na yan. Nagulat ako ng madaling araw kasi may dumagan sa akin. Sobrang bigat talaga ni bakla. Alam mo yung parang ginawa niya akong kama. Ganon ang atake niya. Tapos, inalikan niya ako. At pagkagising ko, naalala ko ba? Magkaaway kami. Bakit nandito to sa kwarto na to? Ganyan. Tapos, sabi ko, bahala ka dyan. Sabi ko, tulog ako eh. Ganyan. So, parang kakataboy ko sa kanya. Nagtampo ulit. Malayas ng kwarto. Kinabukasan, nagulat ako. Ako nasa gym na ako. Nag-iipit na May ako. game kayo na, diba? Wala pang game. May training lang. So, sa Lasal, nag-aayos na ako buhok na Italia ko. Pag tingin ko sa salamin, sabi ko, bakit mayroon akong kiss mark dito? Ang laki dahil. Dito talaga ako. Hindi niya ako kinikiss sa lips. Dito niya ako as in, pinag-interesan niya yung baba ko. Sa sobrang antok ko, hindi ko talaga Hindi ko talaga naramdaman. Ginawa kong chubby kasi ang sarap Diba talaga kala? natin yung baba niya, dahil. Award! Yung eksena talaga ni Kak. Ginawa Tapos, ko ano tawag doon? Ano din yung gano'n? yung dodo, Yung sa bata. yung chupon. Ayan, chupon. Ginawa ko Yung chupon chupon ni bakla. Kitang-kita ko talaga ang laki. Dito sabi ko, nangyari dito? Tapos naalala ko yung gabi. Ay, bakla pinuntahan ko siya, sinabihin ko siya. Debbie, pakakanta nga talaga, ganyan ko siya. Nawala na yung bad trip ko sa kanya, natawa na lang ako. Lalo hindi ko na mahanap yung video talaga. Maganda yon, extended love language, extend. Ayan, dali. Extension. Charot. Iba pala. Oy, pagalaw niyo naman yung baso. Unti na lang, 13 na lang, 13. Yes, thank you, Ate Janet. Lalaki yun diba? Lalaki ba yun? Oo. Feeling me now. Yung search mo, 2. Love languages explained. Ito tayo. Asan eh yun? Dalawa yun eh. Love language. Two times.
guys. 150 na tayo. Ayan ata, oh. Ayan. Ay, ayan yan. Gusto ko yung sagay na yung plain. Sino kaya yun? Dami mo kasi pinag-send, baby. Well, anyway, hindi naman tayo nadating kasi kailangan ko na matulog eh. Hindi na tuloy tayo nakalabas. Ano daw? Si Ma'am Bel po balap na si Yes. Mas love niya na si Kamoy kaysa sa akin. Si Mama Belen na yung nanay ni Kamoy. Ganun na talaga. Aloka. Thank you, Team 3 a.m. Uy, 6K na lang, guys. Baka naman. Pahirit naman ako dyan. Yun, thank you, Team 3 a.m. Love, love. Thank you so much. Thank you, Ate Fam. Piu, 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 piu. Dahil dyan, matutulog na kami ni Baby. Wah! Baby, ayun na natin yung go. Thank you! Yes, thank you! Love, love. Thank you pala, thank you. Ayan, magpapasalamat na kami sa mga top gifters natin. Siyempre, nangunguna dyan si Miss Ellen. Thank you so much, Miss Ellen. Si Ate Janet, si Ate Rayan, si Ate Rox, of course, si Team 3AM, Team Kalma, Ate Glenda, si Ate Mary Grace, si Miss Lynn, si Ampapiyang, Ma'am Celia, si User, si Ate Iza, si Ate Fam, Nida Sibayan, and si Ate Bori. Sorry na pwede ba? Ayan, and so on and so forth. Thank you so much. 2 hours na nandito kayo, no? And of course, I want to thank my baby kasi sinamahan niya ako sa live ko na to. Thank you, baby ko. Salamat sa pag-attend ng sa pag-watch ng aming pilot episode sa podcast. Sa susunod ulit.